Sa panahon ngayon, malinaw kung sino ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Walang iba kundi ang US. Ang United States ang itinuturing na pinakamalaking superpower. Pero ang tanong, ganito na ba talaga ito simula pa noon? Ang sagot ay hindi. Sa katunayan, bago pa ang Second World War, wala talagang balak ang Amerika na maging dominanteng makapangyarihang bansa sa mundo. Mas nakatuon sila sa sarili nilang bansa. Ayaw nilang makisangkot sa global politics. Ayaw nilang makipag-away sa labas ng kanilang teritoryo. Kaya natural ang tanong ngayon, paano naging superpower ang United States? At bakit pagkatapos pa ng World War II nangyari iyon? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Madalas nating marinig ang salitang superpower. Pero kapag tinanong mo, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Magugulat ka dahil wala talaga itong iisang opisyal. Wala ring eksaktong numero na kailangang maabot ang isang bansa para masabing superpower sila. Hindi ito base lang sa laki ng army, hindi lang din sa laki ng GDP at hindi rin sa dami ng allies. Kaya kung ganoon, paano mo malalaman kung superpower ka na? Sa totoo lang, nakadepende ito sa tingin ng ibang bansa. Kung ang karamihan ng mundo ay tinuturing kang superpower, malamang superpower ka nga. Pero kulang iyon bilang paliwanag. Kung gusto nating mas maintindihan ang konsepto, kailangan nating himayin kung ano ang mga katangian ng isang superpower na bansa. Unang katangian, military might. Ang isang superpower ay kailangang may malaki at makapangyarihang military. Hindi lang sapat na kayang ipagtanggol ang sarili. Kailangan nitong mag-project ng force kahit saan sa mundo. Sa lupa, sa himpapawid at sa dagat. Karaniwan, mas advanced ang teknolohiya ng kanilang mga armas kumpara sa ibang bansa. At halos palaging may military bases sila sa iba't ibang bahagi ng mundo, handang gumalaw anumang oras. Ikalawang katangian, economic strength. Hindi pwedeng maging superpower ang isang bansang mahina ang ekonomiya. Isa sa pinakakaraniwang sukatan nito ay ang Gross Domestic Product o GDP. Ang GDP ay sukatan ng kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nalilikha sa loob ng isang bansa. Kapag mataas ang GDP, kadalasan ibig sabihin nito ay malakas ang ekonomiya. Pero hindi lang iyon ang basehan. Mahalaga rin ang kontroladong inflation, mababang unemployment, maayos na infrastructure at manageable na foreign debt. Ikatlong katangian, international influence. Ang isang superpower ay may kakayahang hikayatin o minsan pilitin ang ibang bansa na sumuporta sa kanilang interes at polisiya. Kadalasan nangyayari ito sa pamamagitan ng alliances at shared interests. Pero sa mas matinding sitwasyon, handa ang isang superpower na magpataw ng economic sanctions o magbanta ng military action para makuha ang gusto nito. At dito nagsisimulang mabuo ang mas malinaw na larawan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging superpower. Hindi lang lakas kundi impluwensya, pera at kakayahang baguhin ang galaw ng buong mundo. At bukod sa tatlong pangunahing antas na ito, malakas na military, matibay na ekonomiya at kakayahang makaimpluwensya ng ibang bansa, may iba pang sukatan ng isang superpower. May iba pang mahalagang katangian. Ang mga superpower ay politically stable. Hindi mahalaga kung democratic o authoritarian ang sistema. Ang mahalaga, matatag ang gobyerno at hindi basta-basta nabubuwag. Karaniwan din ang mga superpower ay may malalaking populasyon at sapat na likas na yaman. Mayroon silang advanced technology at ang kanilang mamamayan ay may malakas na sense of nationalism. May tiwala sa bansa at handang ipagtanggol ito. Isa pang mahalagang punto, iisa ang direksyon ng kultura. Kaunti lang o halos walang malalim na pagkakahati-hati sa loob ng bansa. Kapag may krisis, sabay-sabay kumikilos ang lipunan. Ngayong malinaw na natin ang mga katangian ng isang superpower, balikan naman natin ang mga bansang maaaring itinuring na superpower sa modernong panahon. Unahin natin ang Britain. Sa pagsisimula ng 20th century, halos kumpleto na sa checklist ng Britain. Mayroon itong malaking military at higit sa lahat pinakamakapangyarihang navy sa buong mundo. Dahil sa Navy na yon, kaya nitong magpakita ng puwersa halos kahit saan. Mayroon din itong napakalawak na network ng colonies. Sobrang lawak na minsan ay sinasabing hindi lumulubog ang araw sa British Empire. Malakas ang impluwensya nito sa global affairs at matibay ang ekonomiya na nakaangkla sa manufacturing at trade.
Totoo, hindi sagana sa likas na yaman ng Britain mismo, pero binabawi iyon ng mga colonies na nagbibigay ng halos lahat ng kailangan nito. Hindi rin ganoon kalaki ang populasyon sa mismong British Isles, pero kapag isinama ang populasyon ng mga colonies, napakalaki ng kabuuang bilang. Sa madaling salita, taglay ng Britain ng halos lahat ng palatandaan ng isang superpower. Pero paano naman ang United States? Dito nagiging interesante ang kwento. Sa malaking bahagi ng kasaysayan nito, ang United States ay hindi itinuturing na mahalagang bansa sa global stage. Malayo ito sa Europe, maliit ang army, at halos walang interest na maging major power. Bukod sa Western Hemisphere, halos binaliwala ng United States ang ibang bahagi ng mundo. Nagbago lang iyon noong 1998 dahil sa Spanish-American War. Halos lahat noon ay naniniwalang Spain ang mananalo at madali lang. Mas malaki ang military nito at mas may karanasan bilang European power. Pero kabiguan ang inabot ng inaasahan. Mabilis na tinalo ng United States ang Spain sa dagat at sa lupa. At hindi lang basta panalo. Natapos ang gera sa loob lamang ng 6 weeks. Mas kahanga-hanga pa rito, nakakuha ang United States ng mga teritoryo na malayo sa sariling baybayin. Pagkatapos ng gera, kontrolado na ng Amerika ang ilang teritoryo sa Caribbean. Nakuha rin nito ang Philippines Islands, libo-libong milya ang layo mula sa mainland America. Sa pamamagitan ng Philippines, nagkaroon ng foothold ang United States sa Asia, isang base para sa kalakalan sa buong rehiyon. Kasabay nito inanex din ng Hawaiian Islands na nagbigay sa Amerika ng kontrol sa bahagi ng Central Pacific Ocean. Sa hindi inaasahang paraan, nakabuo ang United States ng sarili nitong maliit na imperyo. Doon na nagsimulang magbago ang tingin ng Europe. Matagal nang alam ng mundo na sagana ang United States sa resources at manufacturing power. Pero sa gera laban sa Spain may ipinakita itong bagong muka, isang bansang may kakayahang militar na lampas sa inaakala. Hindi lang nito kayang magbuo ng army ng mabilis, mula mas mababa sa 30,000 soldiers hanggang 220,000 sa loob lang ng ilang buwan. Kaya rin nitong lumaban sa malalayong lugar, lampas sa sariling dagat. Yun ang sandaling perpekto para sa United States. Isang pagkakataon para ipakita sa mundo na hindi na ito maliit na bansa, kundi isang rising power na handang pumasok sa mas malaking papel sa global stage. Pero makalipas lang ang ilang taon, biglang nawala muli ang interes ng United States sa mundo sa labas ng sarili nitong hangganan. Unti-unti itong bumalik sa isolationism, binawasan ang laki ng military, umiwas sa European politics, at piniling manatili sa gilid ng global affairs. Nanatili ang ganitong kalagayan hanggang 1917, ang tuluyan nang pumasok ang United States sa First World War. Tulad ng nangyari sa Spanish-American War, maliit pa rin ang military ng Amerika nang pumasok ito sa gera. Sa katunayan, mas maliit pa ang army nito kaysa sa 13 na bansang aktibo na noon sa digmaan. Noong 1917, mayroon lamang itong mas mababa sa 130,000 soldiers na standing army. Pero makalipas lang ang isang taon, umabot sa 4 milyon ang bilang ng mga lalaking nasa ilalim ng armas at kalahati sa kanila ay nakadeploy sa Europe. Muli pinatunayan ng United States na kaya nitong mag-project ng puwersa kahit malayo sa sariling teritoryo. Sa rurok ng deployment nito, around 10,000 American soldiers ang dumarating sa France araw-araw. Sa puntong yon, tila handa na ang Amerika na maging bahagi ng mas malawak na mundo. Hindi lang ito nakipaglaban, nagpakita rin ito ng ideya. Nagpanukala ang United States ng isang international body na ang layunin ay lutasin ng mga alitan sa pamamagitan ng usapan, diplomasya at mediation, imbes na digmaan. Ito ang unang institusyon ng ganitong uri sa modernong panahon. Sa halip na bumalik agad sa isolationism, sinubukan ng United States na pag-isahin ang mga bansa sa mundo. Hindi lang sa kalakalan o military cooperation, kundi bilang isang tunay na global community. Tinawag itong League of Nations. Agad na mahigit 40 na bansa ang sumali. Kabilang dito ang mga major powers gaya ng United Kingdom at France. Sumali rin ang mga lesser powers gaya ng Japan, pati na ang bagong tatag na Soviet Union. Kasama rin ang maraming bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Brazil, China, South Africa at marami pang iba. Sa rurok nito, mahigit 60 na bansa ang miyembro ng League of Nations na may mga kinatawan mula sa halos lahat ng rehiyon ng mundo. Pero dito nagiging kakaiba ang kwento. Ang bansang nagpanukala mismo ng League of Nations, ang United States, ay hindi sumali.
Walang sapat na political support sa loob ng Amerika para tuluyang yakapin ang pagiging bahagi ng international community. Mas pinili ng mga American politicians na umiwas muli sa world affairs at bumalik sa isolationism. At yun nga ang nangyari. Nang sumiklab ang Second World War noong 1939, sinubukan ng United States na iwasan ang direktang pakikilahok sa digmaan. Handa itong magbigay ng armas at resources sa mga allies, pero hanggang doon lang. Walang direct involvement, walang opisyal na pagsabak. Nagbago lang ang lahat noong December 7, 1941. Noong araw na yon naglunsad ang Japan ng isang malawak at biglaang pag-atake laban sa pinakamalaking military base ng Amerika sa Pacific, Pearl Harbor, Hawaii. Sa loob ng ilang oras, nayanig ang buong bansa. Sa mga panahong iyon, ang Japan ay isang bansang matagal nang umaangat. Ilang dekada na itong may ambisyong maging isang makapangyarihang bansa, isang estado na may malawak na impluwensya at lakas militar sa rehiyon. At sa pag-atake nila sa Pearl Harbor, malinaw ang mensahe. Hindi na kayang manatiling hiwalay ang United States sa nangyayari sa mundo. Sa pananaw ng Japan noon, dumating na raw ang tamang panahon para paalisin ang impluwensya ng kanluran sa East Asia at palayain ang kanilang mga kapwa Asyano mula sa kontrol at pagsasamantala ng Europe at Amerika. At kapag napalaya na raw ang Asia, tungkulin ng Japan na protektahan ito. Sa unang tingin, parang magandang adhikain. Pero sa totoong nangyari, pagpapalaya sa pamamagitan ng panibagong pagsasamantala ang naging kapalit. Alam ng Japan na para makabuo ng imperyo, kailangan nito ng malakas na ekonomiya at makapangyarihang military. Ang problema, kulang ito sa likas na yaman. Wala itong sapat na oil, bakal at iba pang resources para palayasin ang West. Sa isip ng mga leader nito, iisa lang ang solusyon. Kunin ang mga resources sa pamamagitan ng puwersa. Dahil dito, hindi nagtagal at nabangga ang interes ng Japan at ng United States na malinaw na tutol sa agresibong expansion ng Japan sa rehiyon, pero hindi gaanong inalala ng Japan ang Amerika. Sa tingin nila, mahina ang United States, isang bansang ang mga mamamayan ay walang political will para makipagdigma. Naniniwala ang Japan na isang matinding hampas lang sa American Navy ang sapat para matapos ang gera sa isang iglap. Hindi lahat sa Japan ay sang-ayon dito. Isa sa mga pinakadakilang military leaders ng Japan, si Admiral Isoroku Yamamoto, ay alamang tunay na potensyal ng United States. Matagal siyang nanirahan sa Amerika. Nakita niya mismo ang lawak ng resources, ang lakas ng industriya, at ang matinding determinasyon ng mga mamamayan nito kapag nagkaisa. Para kay Yamamoto, ang United States ay isang sleeping giant, isang higanting tahimik, pero kapag nagising sobrang delikado. At tama siya. Hindi umatras ang United States matapos ang pagkawasak ng bahagi ng fleet nito sa Pearl Harbor. Sa halip nagising ang higante, at ang paggising na iyon ang naghatid ng kapahamakan sa Japan at sa kakampi nitong Germany. Matagal ng industrial powerhouse ang United States. Totoo, maraming factories ang nagsara noong Great Depression pero mabilis din itong muling binuksan at inangkop para sa produksyon ng war materials. Hindi lang iyon, nagtayo pa ng mga bagong factories kaya lalo pang lumaki ang kakayahan nitong mag-produce. Dahil sa sagana nitong likas na yaman, may sapat na raw materials ang Amerika para pakainin ang mga pabrika nito. At higit sa lahat minobilisan nito ang buong bansa. Noong panahong iyon, umabot na sa 150 million people ang populasyon ng United States. Ang iba ay pumasok sa factories. Ang iba ay nagsuot ng uniforme. Noong 1941, ang US military ay may 1.4 million men under arms. Pagdating ng 1945, umabot na ito sa 12 million. Ang mismong army ay lumaki mula 1.4 million soldiers hanggang mahigit 8 million sa loob lamang ng 4 years. At kasabay nito, nakabuo rin ng United States ng isang lihim na sandata, isang imbensyon na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng mundo, ang atomic bomb. Sa puntong yon malinaw, ganap ng gising ang sleeping giant at hindi na ito muling matutulog. Pagkatapos ng Second World War, lumabas ang United States bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Isang titulo na hawak pa rin nito hanggang ngayon. Dahil sa gera, ang Amerika ay umangat mula sa pagiging isang bilis actor sa global stage at naging pinakamalaking superstar na nakita ng mundo. Pero paano nga ba ito nangyari? At bakit Second World War ang naging pinakamalaking turning point? Para maintindihan iyon, kailangan nating tingnan ang kalagayan ng ibang bahagi ng mundo. Pagkatapos ng gera, wasak ang Europe. Halos walang major city ang nakaligtas ng buo.
Ang mga lungsod tulad ng London at Berlin ay halos hindi na makilala matapos ang walang tigil na bombing raids. Sa London, tinatayang 70,000 buildings ang tuluyang nawasak ng German bombers. Dagdag pa rito, 1.7 million buildings ang napinsala. Sa Berlin, around 80% ng city center ang nawasak dahil sa pinagsamang Allied bombing at paglusob ng Soviet Union bago tuluyang makuha ang lungsod. Mas matindi pa ang sinapit ng Dresden. 90% ng city center nito ang nawasak sa loob lamang ng isang gabi. Pero may mas malala pa. Ang lungsod ng Jülich sa Germany ay ganap na nabura sa mapa. 100% ng mga gusali nito ang nawasak dahil sa bombing raids at labanan para sa kontrol ng lungsod. At sa gitna ng ganitong pagkawasak, iisa lang ang malinaw. Habang bumabagsak ang lumang mundo, may isang bansang tumayo ng mas mataas kaysa sa lahat. At doon nagsisimulang mabuo ang sagot kung bakit naging superpower ang United States at kung bakit ang Second World War ang nagbukas ng pintuang yun. Hindi lang Europe ang dumanas ng matinding pinsala. Japan ay halos ganap ding winasak. Sa malaking bahagi ng gera, ligtas pa ang Japanese home islands dahil hindi sila naaabot ng American bombers. Pero nagbago yon noong Hunyo 1944 nang ipakilala ng United States ang B-29 Super Fortress, isang bagong klase ng bomber na kayang lumipad ng sobrang layo. Mula noon, sunod-sunod na inatake ng United States ang mga lungsod ng Japan gamit ang firebombs, mga bomba na nagsisindi ng buong syudad. Isa sa pinakamadugong gabi ng gera ay noong March 9, 1945. Noong gabing iyon, daang-daang American bombers ang lumipad papunta sa Tokyo at binomba ang kabisera ng Japan gamit ang incendiary bombs. Sa iisang gabi lang, around 270,000 buildings, katumbas ng 25% ng buong lungsod ang nawasak. Tinatayang 100,000 Japanese ang namatay sa apoy at another 1 million people ang nawalan ng tirahan. Pero hindi pa doon nagtapos ang gera. Natapos lamang ito nang ginamit ng United States ang isang bagong lihim na sandata, isang sandatang walang katulad sa kasaysayan, ang atomic bomb. Tinamaan ng atomic bomb ang Hiroshima, kung saan halos 70% ng infrastructure ng lungsod ang nasira o tuluyang nawasak. Sa Nagasaki, nearly 40% ng mga gusali ang nawasak o napinsala. Pagkatapos ng gera, wasak ang Japan at dito lalong naging malinaw ang kakaibang posisyon ng United States. Nang matapos ang Second World War, napagtanto ng Amerika na mas malakas ito kaysa noong pumasok ito sa gera. May malinaw na mga dahilan kung bakit. Una, protektado ang United States ng libu-libong milya ng karagatan sa magkabilang panig. Dahil dito, hindi ito direktang naatake sa paraang naranasan ng Europe at Japan. Ang mga lungsod, pabrika at infrastructure ng Amerika ay nanatiling buo. Hindi lang iyon. Doble pa ang inangat ng industrial production ng United States habang nagpapatuloy ang gera. Ang GDP nito ay lumaki ng $47 billion at ang unemployment rate ay bumagsak sa 1.2%. Sa madaling salita, lumabas ang United States sa gera na mas mayaman, mas malakas at may napakalaking industrial capability. Hindi lang iyon, mas advanced din ito sa teknolohiya kaysa sa kahit anong bansa at may pinakamalakas na military sa buong mundo. Sa pagtatapos ng Second World War, taglay na ng United States ang halos lahat ng katangian ng isang superpower. May isa na lang ang kulang, ang kagustuhang makilahok sa global affairs. Noon, walang interes ang mga American politicians na manguna sa mundo. Wala silang ambisyong maging global leader. Ipinakita na nila ang ganitong pag-iisip matapos ang First World War nang tinalikuran ng United States ang League of Nations at umiwas sa European affairs. Pero iba na ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang United States. Sa halip, niyakap nito ang mas malawak na mundo. At ginawa nila iyon sa iba't ibang paraan. Isa sa pinakamahalaga, nangako ang United States na tutulong sa muling pagbangon ng Europe, lalo na ng Western Europe. Sa pamamagitan ng Marshall Plan, nagbigay ang United States ng napakalaking tulong pinansyal sa Western Europe. Hindi lang pera ang ibinigay, kasama rin ang mga materyales at kagamitan na kailangan para muling maitayo ang mga lungsod, ayusin ang infrastructure at ibalik ang manufacturing capability ng mga bansang winasak ng gera. Kasabay nito, tinulungan din ng United States ang muling pagbangon ng Japan at tumulong sa pagbuo ng mga bagong political institutions na mas pabor sa interes ng Amerika. Hindi roon nagtapos ang papel ng United States. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula rin itong magbigay ng foreign aid sa iba't ibang bansa sa buong mundo.
lalo na sa mga less developed countries, bilang paraan para makabuo ng impluwensya at suporta. Kasabay ng economic aid, tumulong din ang United States sa pagtatatag ng mga bagong international institutions at aktibo itong lumahok sa mga ito. Kabilang dito ang United Nations, International Monetary Fund at World Bank. Isang mahalagang detalye, lahat ng mga institusyong ito ay may headquarters sa United States. Sa panahong iyon, maraming political at economic vacuum ang naiwan sa mundo matapos bumagsak ang British, French at Japanese empires. At ang United States ang pumasok upang punan ang mga puwang na iyon. Kasabay nito, bumuo rin ang Amerika ng mga military alliances, kabilang ang NATO, at ipinuwesto ang sarili bilang tagapagtanggol ng tinatawag na Free World. Pero hindi lang ang United States ang umangat bilang superpower mula sa abo ng Second World War. May isa pang bansa, ang Soviet Union. Sa katunayan, ito ang bansang magiging pinakamalaking kalaban ng Amerika sa mga susunod na dekada. Matinding pinsala ang dinanas ng Soviet Union noong gera, lalo na sa mga unang taon ng labanan. Pero habang tumatagal ang digmaan, lalo itong tumibay at lumakas. Pagsapit ng 1945, determinadong kontrolin ng Soviet Union ang lahat ng teritoryong nasakop nito mula sa Germany. May malalim na dahilan ito. 2 beses nang winasak ng Germany ang Russia sa kasaysayan. Noong First World War, napilitan itong umatras bago pa matapos ang digmaan. Kaya matapos ang Second World War, malinaw ang layunin nito, huwag nang muling mangyari iyon. Upang maprotektahan ang sarili, nagpasya ang Russia na lumikha ng buffer zone sa pagitan nito at ng mga posibleng kalaban sa hinaharap. Ang mga bansa sa Eastern Europe ang nagsilbing buffer zone na iyon. At para masigurong mananatili ang kanilang katapatan, naglagay ang Soviet Union ng mga communist puppet states sa rehiyong iyon. Dahil dito nahati ang Europe sa 2 kampo. Mga bansang nakahanay sa United States at mga bansang pumanig sa Soviet Union. Ito ang naging simula ng Cold War, isang mahabang tensyon kung saan nahati ang halos buong mundo sa 2 panig. Nagbago lamang ito noong early 1990s nang bumagsak ang Soviet Union. Ang muling isinilang na Russian Federation ay nanatiling isang superpower, pero mas mahina na kaysa dati. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong binawi ang lakas nito at sinimulang hamunin muli ang United States na parabang may bagong Cold War na umuusbong. Pero sa bandang huli naging malinaw na hindi ganoon kalakas ang Russia gaya ng ipinapakita nito. Nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong February 2022, inakala ng buong mundo na ilang linggo lang tatagal ang labanan. Halos walang naniwala na makakapaglaban ang Ukraine sa isang seryosong gera, pero nagkamali ang mundo. Matapos mapigilan ng Ukraine ang unang bugso ng Russian advance, unti-unting nagsimulang magpadala ng modernong armas ang mga Western powers. At ang mga Western weapons na yon ang nagpabago sa takbo ng gera. Napatunayang malayo ang kalidad ng Russian equipment kumpara sa American, British at French weaponry. Sa kasalukuyan, nasa depensa na ang Russian Army. At dito bumabalik ang mas malaking tanong. Paano nga ba naging ganito kalakas ang United States? At bakit hanggang ngayon nananatili itong pangunahing superpower ng mundo? Yan ang kwentong hinubog ng gera, pera, impluensya, at tamang mga desisyon sa tamang panahon. Sa kabila nito, sa kasalukuyan, marami ang nagdududa sa status ng Russia bilang isang superpower. Ang mga pagkabigo nito sa battlefield, kasama ang pagbaliktad ng opinyon ng mundo laban sa Moscow, ay nagdulot ng malaking pinsala sa imahe at impluensya ng bansa. Sa totoo lang, kaunti na lang ang impluensya ng Russia sa global affairs, at ang ekonomiya nito ay malubha ang kalagayan. Sa puntong ito, hindi na nito natutugunan ang mahahalagang pamantayan ng isang superpower. Kung ganoon, may isang tanong na natural na lilitaw. Kung pwedeng mawala ang pagiging superpower ng Russia, posible rin bang mangyari iyon sa United States? Posible, pero hindi pa sa ngayon. Hanggang sa kasalukuyan, taglay pa rin ng United States ang lahat ng pangunahing katangian ng isang superpower. Pero hindi rin maikakaila na may ilang bahagi na nagsisimula ng humina. Sa mga nagdaang dekada, lumubo ng husto ang utang ng United States. Mayroon din itong malaking trade deficit na taon-taon ay lalo pang lumalala. Noong last year, tumaas ang trade deficit ng mahigit 10% at walang malinaw na senyales na gaganda agad ang sitwasyon sa mga susunod na taon. Sa loob ng bansa, lumalalim ang political divisions. Mas mahirap na ang kompromiso at maging ang mga resulta ng eleksyon ay kinukwestiyon na. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa tapos ang kwento ng Amerika.
Sa ngayon, nanatili pa rin itong pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Mayroon itong modern at napakalakas na military, isang puwersang halos walang kapantay. Ang ekonomiya nito ay pinakamalaki pa rin sa buong mundo at walang malinaw na ebidensya na humihina ang impluwensya nito sa global affairs. Ang mga problema ay pwedeng ayusin at sa nakikitang hinaharap, mananatiling superpower ang United States. Pero may isa pang tanong, mag-iisa pa ba ito? Maraming mata ang nakatuon ngayon sa China. May mga palatandaan na papalapit na ang China sa pagiging isang superpower. Taglay nito ang maraming katangian na kailangan para doon. Mayroon itong second largest economy sa mundo. Mayroon itong pinakamalaking army sa buong mundo at mabilis na minomodernize ang military nito. Mayroon din itong third largest nuclear stockpile at patuloy pang pinalalawak ang arsenal. Ang gobyerno nito ay matatag at iisa ang direksyon at palawak ng palawak ang impluwensya nito lampas sa Asia. Dagdag pa rito, pinakamalaki ang populasyon ng China sa mundo at advanced na rin ang teknolohiya nito. Pero hindi rin perpekto ang sitwasyon. May mga headwinds na hinaharap ang China sa hangarin nitong maging ganap na superpower. May mga tanong tungkol sa tunay na lakas ng ekonomiya nito at ang Navy nito ay kailangan pang magtayo ng mas maraming barko na kayang mag-operate malayo sa sariling baybayin. Sa madaling salita, may potensyal ang China pero baka hindi pa kasing lapit ng iniisip ng marami. Kaya ang tanong ngayon ay simple, magiging ganap bang superpower ang China? At kaya ba nitong hamunin ng United States sa global stage? Yan ang mga tanong na ang hinaharap lang ang makakasagot.